sa Junala Bianca Degela. Ito pang akong Day 126 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang totoo ba? God glorifies the believers. At ang topic po natin ngayon ay glorification. Sabi po dito yung concept na glorification is the final step in our salvation journey. When Jesus returns, He will raise the bodies of all believers who have died and transform those who are still alive. We will receive glorified bodies like Christ. No more pain, aging, sin, or death. This is our great hope as Christians for restoration of our being for eternity. At ang Bible verse para matatagpuan sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Tagalog po, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay natin mga may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. Glorification begins at the resurrection. Ito po, na yung glorification na simula siya nung pagkabuhay ulit ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, kung hindi namatay at nabuhay ulit ang ating Panginoon, useless yung pananampalataya natin. Useless yung pananampalataya natin at useless yung pakikinig natin sa mga preaching like sa bishop or sa pastor. Ayun po, doon talaga isang glorification nung nagsakripisyo ang ating Panginoon sa krus ng Calvary. Number 2 po, glorification is the climax of salvation. Ito po, ito talaga yung climax of salvation. Ito talaga yung climax ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Itong glorification na dito niya talaga yung binubos ang lahat, yung pag-ibig niya para sa atin. Number 3 po, glorification is being like Christ in glory. Ito po, para po tayong like Christ, para tayong Jesus Christ, parang sukdulan yung mga blessings or yung glory sa buhay. And application naman po para dito ma-apply sa ating buhay. Aim to be Christ-like in speech, action, and life. Ito po, parang i-aim natin na tayo si Kristo. Kasi parang dapat i-adapt natin kung anong meron siya, the way she talk, action, and speech. Kung paano siya magsalita, diba? Kung paano siya makipag-communicate sa ibang tao, kung paano siya umibig, and paano siya magsalita sa ibang tao. Kailangan din ganun tayo. Kailangan i-act din natin kung paano siya mag-act, diba? Kasi siya nga diba yung guide natin, kaya nga siya nandito para may guide tayo bilang isang tao na yung guide natin sa pamumuhay natin kung paano tayo bilang isang tao. Kaya ayun nga, kailangan tayo maging Christ-like. Number 2, believe that sanctification is destined for glory. Ito po, maniwala tayo na lahat ng pagtungon, lahat ng ginagawa natin, yung sanctification is nakatadhana to sa glory o sa pagpupuri sa ating Panginoon, na kailangan tayo bawat gagawin natin or kahit anything na gagawin natin, at gino-glorify natin siya. Dapat laging inaali natin yung ginagawa natin sa Kanya. Tinataas natin palagi yung pangalan niya. Dapat yung mga mabubuting ginagawa natin ay dapat ang nakikita ang ating Panginoon, hindi yung sarili natin. Lastly po, commit to spend quality time with God daily. Ito po, pag-commit tayo sa pag-spend ng time sa ating Panginoon. For example, pag-devotion, pagbabasa ng salita niya, and pag-pray sa Kanya araw-araw. Ayun po, nakipag-communicate po tayo sa Kanya. Siyempre, communicate tayo sa oras na
binibigyan natin sa ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.